Napadpad ang binatang walang pangalan sa Isla de Ruiz, ang isla kung saan natagpuan siya ng mangingisdang si Manggado. Likas na maawain at mabuting tao si Manggado, kung kaya ay dinala niya sa kanyang pamamahay ang kaawa-awang binatang puno ng galos sa katawan at walang kahit na anong maalala. Sa munting tahanan ni Manggado ay kinupkup at inalagaan ng nag-iisang anak ni Manggado, ang binatang tinawag na lamang nila sa pangalang Sito. Ngunit paano nga ba kung isang araw, ang dalagang anak ni Manggado na siyang nag-aalaga kay Sito ay makaramdam ng kakaiba para sa binata? Sa huli ay kanyang natukoy na kanya palang minamahal ang binatang kanila lamang binigyan ng pangalan. Ngunit isang araw ay biglang naglapagan ng ilang helicopter sa dalampasigan ng isla at hinahanap ng mga ito ang nawawalang anak ng presidente ng bansa na walang iba kundi si Sito, na sa totoong buhay ay si Mael Joaquin Juarez, na nag-iisang tagapagmana ni President Manuel Juarez na siyang namamahala sa bansang Pilipinas. Sa pagbabalik ng alaala ng binata, may mabubuo na bang pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa? Naalimpungatan si Yani nang marinig na tinatawag ng kanyang amang kanyang pangalan. Malalim na ang tulog niya at noon niya lamang naalala na pumalaot pa lang kanyang ama, kung kaya ay sinarado niya ng mabuti ang kanilang pintuan. Dahilan kung bakit malakas na kinakatok yun ng kanyang ama na hindi alam ng dalaga kung bakit bumalik sa kanilang bahay. Mabilis na humakbang si Yani tungo sa pintuan at binuksan ang tarangkahan. Ngunit nagulat ang dalaga nang hindi lamang ang kanyang ama ang kanyang nabungaran sa pinto. Bagkus, ito ay may inaalalayang isang lalaki. "Anak, papasukin mo ako. Kailangang maggamot ka agad ng mga sugat ng lalaking to." Saad ng kanyang ama na si Gado. Binigyang daan naman ni Yani ang ama, kung kaya ay hinila na nito papasok sa kanilang bahay ang lalaki. Lupaypay ang katawan nito at mababakas ang napakaraming gasgas at galos sa mga braso, maging sa pisngi nito. Basang-basa rin ang damit na suot nito. Inihiga nito ng kanyang ama sa papag na naroon na nagsisilbing sala ng bahay nila. Kapag kuwan, ay inutusan siya nitong kumuha ng maligamgam na tubig at palanggana. Nalilitong sinunod na lamang ni Yani ang kagustuhan ng kanyang ama. Tsaka na lamang niya ito tatanungin kung ano nga bang nangyari sa taong ngayon ay himbing na himbing at balot na balot ang katawan sa kumot. Tapos nitong punasan ni Yani, masasabi rin ng dalaga na bukod tangi ang mukha ng lalaki. May kaputian ang balat nito at sobrang amo ng muka. Ngunit ang malaking katanungan sa kanyang isip ay hindi nawala, kung kaya ay kaagad niyang tinanong ang kanyang ama kung ano nga bang nangyari sa estranghero. Sinabi ng kanyang ama na natagpuan nito sa dalampasigan ng lalaking walang malay. Nang kapain daw nito ang pulso ng estranghero, ay nalaman ng kanyang ama na buhay pang lalaki, kung kaya ay hindi na ito nagdalawang isip pa na dalhin sa kanilang tahanan upang bigyan ng paunang lunas. Tatanungin na lamang nilang lalaki ukol sa nangyari dito kapag gumising na ito. Kinabukasan, maagang nagsing si Yani at ang kanyang ama. Kaagad nilang tinungo ang papa kung saan nakahiga ang lalaki. Mahimbing pa rin to, kung kaya't hinintay ng mag-ama na magising ito. Maya-maya pa nga, ay iminulat na nito ang mga mata. Saglit na kumurap-kurap at tila ba nagtataka sa kinaroroonan nito. Bumaling to sa kanilang mag-ama at napabalikos ng bangon. Noon na silayan ni Yani ang magagandang pares ng mga mata ng lalaki. Malamlam ang mga yun at singdilim ng gabi ang kulay na para siyang hinihigop. Napalunok tuloy bigla ang dalaga. "Iho, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Dinala kita rito sapagkat natagpuan kita sa dalampasigan na walang malay. Nais lamang naming tumulong ng aking anak." Bahagya pang bumaling ng kanyang ama sa gawin niya na noon ay napaiwas na ng tingin. Hindi nakaimik ang lalaki. Bagkus ay kinapa nito ang ulo nito na parabang may nais na maalala. Napapikit pa ito at kulang na lamang ay sabunutan ng sariling buhok. "Anong pangalan mo, iho? Tiyak na nag-aalala na sa iyo ang mga magulang mo. Maaari ka naming tulungan upang makabalik ka sa inyo." Dugtong na tanong ng kanyang ama, ngunit napailing lamang ang lalaki. Hindi ko alam.
Sino ako? Saan ako nanggaling? Masakit. Sino ako? Napasigaw na ang lalaki habang nakahawak sa ulo nito na dahilan kung bakit napaurong silang mag-ama. Tumayo naman ang kanyang ama upang pakalmahin ang lalaki at sinabi ritong huwag na lamang mag-isip sa ngayon at baka sa susunod na mga araw ay maalala na nito kung sino at kung saan ito nanggaling. Bagya namang kumalma ang estranghero kung kaya't nakampante na lamang silang mag-ama. Nang araw na iyon, pagkatapos ng pag-uusap ng kanyang ama at ng estranghero, ay umalis na ang kanyang ama upang mangisda sapagkat hindi ito natuloy kagabi. Naiwan naman si Yani at ang estranghero na binigyan na lamang ng kanyang ama ng pangalang Sito. Pumayag naman ang lalaki sa pangalang pansamantalang binigay rito ng kanyang ama. Pinili na muna ni Yani na ipagluto ang kanilang bisita, lalo pat batin niyang hindi pa to kumakain. Iniwan niya na muna to sa papag at tumungo na siya sa kanilang munting kusina. Kagaya ng palaging nakain sa kanilang mesa, ay isda ang kanyang niluto. Pritong galunggong at pinaksiw na bangus ang ulam na inihanda ng dalaga. Nang matapos sa pagluluto, ay dinalhan na niya ng kanin at isda ang lalaki. Si Sito sa papag, para naman makakain na to. Baka rin dahil lamang sa gutom, kaya nawalang alaala nito. Hindi nagkamali si Yani, sapagkat gutom na gutom si Sito. Nanginginig pa ang mga kamay nito habang sumusubo ng kanin at ulam. Ngunit kahit ganun, ay ang gwapo pa rin pagmasda ng lalaki. Siguro ay anak mayaman to. Wala naman kasing taga-isla na ganito kaputi at kakainis ang balat, lalo pat lalaki to. Siya nga na babae ay likas na morena. Gusto mo pa ba ng kanin? Tanong ni Yani kay Sito nang maubos na nito ang kaninang sinandok niya. Tumango naman to kung kaya't dinampot ni Yani ang plato nito at dinala ulit sa kusina. Bumalik siya sa papag at inabot sa binata ang plato ng kanin na kaagad naman nitong tinanggap. Ilang saglit pa ay napaangat to ng tingin dahilan kung bakit nahuli siya nitong titig na titig dito. Wala namang maisip sabihin si Yani. Bagkus ay alanganin na lamang siyang ngumiti. Ngunit nagsalita to. Kumain ka na ba? Hindi alam ng dalaga kung bakit sa simpleng tanong lamang na yun ni Sito ay parang tumalon yata ang kanyang puso at bumilis ang takbo. Magandang pagkakabigkas nito sa mga katagang yun kung kaya't napakagatlabi si Yani. Mamaya na, maaga pa naman eh. Sa wakas ay naibigkas niya, sabay iwas ng tingin dito. Nagpatuloy na lamang to sa pagkain hanggang sa maubos na nito ang kanin at ulam. Nagulat naman ang dalaga nang tumayo na to at paika-ikang humakbang sa kusina. Pinigilan to ni Yani, ngunit sinabi nitong kaya na nito. Ayaw raw nito nang maging pabigat. Nang sumunod na mga araw, ay nagbilad na ng mga isdang gagawing tuyo si Yani. Abala siya sa pagsisalansa ng mga medyo tuyo ng mga isda sa mga bilaong naroon sa likod ng kanilang bahay. Tirik na tirik ang araw at pilit na binibilisan ni Yani ang kanyang gawain sapagkat kailangan pa niyang maglaban ng kanilang mga damit. Tutulungan na kita. Napalingon si Yani sa boses na iyon sa kanyang likuran at nakita si Sito na nakatunghay sa kanya. Mababakas pa rin ang pangitim ng mga gasgas nito sa braso at pisngi, ngunit hindi nabawasan nun ang taglay nitong kagapuhan. Naku, huwag na. Kaya ko naman na, tsaka mabaho rito. Ngiting wika niya sa binata, ngunit hindi naman to nagpaawat. Tinulungan nga siya nitong magbilad ng mga tuyo at paminsan-minsan pa ay nililingon siya ng nakangiti. Hindi alam ni Yani kung bakit tila yata nakuha na ni Sito ang loob at tiwala niya. Wala siyang nararamdamang kahit na anong agam-agam sa kanyang dibdib. Bagkus ay masaya siya at nakikita at nakakasama niya araw-araw si Sito o kung sino man to. Kinahapunan ay inutusan si Yani ng kanyang ama upang mangutang muna ng bigas sa tindahan ni Aling Marta, ang bungangera at kaisa-isang ginang na may tindahan sa islang yun. Batid ni Yani na makakarinig na naman siya ng mga masasakit na salita galing kay Aling Marta sapagkat may utang pa sila rito na hindi pa nababayaran sapagkat konting-konti lang talagang mga isdang nahuhuli ng kanyang ama nitong mga nakaaraang ilang buwan.
Nagpresenta pa si Sito na sasamahan siya at talagang makulit ang binata sapagkat ilang beses siyang humindi ay sumunod pa rin to sa kanya. Ayaw lang naman niyang marinig nito ang mga masasakit na salitang tiyak na bibitawan sa kanya ni Aling Marta. Ngunit ano nga naman ang magagawa ni Yani? Nakabuntot na sa kanya si Sito habang ito'y nagtatanong tungkol sa mga tao sa islang yun. Ilang saglit pa ay narating nga nila ang tindahan ni Aling Marta at kailangan pa nilang pumila. Nagkataon kasi na maraming bibili. Nang sa wakas ay nasa harap na sila ni Aling Marta, ay magsasalita na sana si Yani, ngunit inunahan siya agad ng ginang. Ano na naman Yani? Utang na naman? Hindi pa nga kayo nakakabayad ng 300 na utang nyo. Magdadalawang buwan na. Mahiyahiya naman kayo. Utang kayo ng utang, hindi naman kayo nagbabayad. Hindi ko hinihingi itong mga paninda ko, no? Malis ka na. Malas sa negosyo yung mga nangungutang at ang tatagal magbayad. Awang ang labi ni Yani at dahan-dahang napalingon sa gawin ni Sito na ngayon pala ay matiim na natingin kay Aling Marta. Aling Marta? Naputo lang anumang sasabihin ni Yani nang pagsarahan siya ng tindahan ni Aling Marta. Gusto tuloy niyang maiyak. Ang lulupit talaga ng mga taong nakakaluwag sa buhay. Pinili na lamang niyang humakbang palayo ron at sumunod naman sa kanya si Sito. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang sumama. Narinig mo pa tuloy yun. Saad ng dalaga habang ikinukubli ang paglandas ng luha sa kanyang magkabilang pisngi. Pasensya ka na. Dumadagdag pa ako sa problema ninyong mag-ama. Sagot ni Sito na baka sa boses ang lungkot. Umiling naman si Yani sapagkat hindi naman totoong dagdag sa problema si Sito sa kanila sapagkat kahit papaano ay tumutulong naman to sa mga gawaing bahay kahit halata namang hindi ito sanay. Yani! Sabay silang napalingon ni Sito sa boses na iyon at nakitang si Wanda pala yun, ang matalik niyang kaibigan. Wanda! Sabay lapit dito ni Yani. Close sila ni Wanda at paminsan-minsan pa kapag wala silang matagpo ang mag-ama ang matakbuhang mag-ama ay sa nanay ni Wanda sila tumatakbo upang humiram ng pera o kahit na bigas. Mabait naman kasi ang nanay ni Wanda na si Aling Sefa. May binili ka sa tindahan ni Aling Marta? Tanong pa ni Wanda sa kanya na kaagad naman niyang ikinailing. Mukhang nabatid ka agad ni Wanda kung anong nangyari. Nangutang ka at hindi ka na naman niya pinautang. Hay, Yani naman. Sabi ko naman sa'yo, kapag may problema ka sa bahay ka pumunta. Iyak ka na naman tuloy sa mga sinabi ni Marta maldita na yun. Ano ba sanang uutangin mo? Sabay akbay pa sa kanya ni Wanda at noon lang napansin na may kasama siyang lalaki. Bigas, wala kasi kaming sasiingin ngayon eh. Sabay buntong hininga na sa Yani. Tara sa bahay. Doon ka muna manghiram at kakabili lamang ni tatay ng isang sakong bigas sa bayan. Sigurado paghihiramin ka ni nanay. Hila sa kanya ni Wanda, ngunit saglit niya itong pinigilan at ipinakilala muna rito si Sito. Ikinuwento na rin niya ang tungkol kay Sito habang patungo sila sa bahay ng mga to. Hindi nga nagkamali si Wanda sapagkat kaagad na binigyan siya ng ilang kilong bigas ni Aling Sefa na labis naman niyang kinatuwa. Kahit papaano ay hindi sila magugutom ngayong gabi. Nagpaalam na sila ni Sito, ngunit may pahabol pa si Wanda. Ingat kaya niya, puso mo, ingatan mo. Sabay tawa nito na para bang may nais ipahiwatig. Kaagad namang namulang mukha ni Yani sa hiya at batid niyang alam din ni Sito kung anong ibig iparating ni Wanda sa sinabi nitong yun. Tahimik nilang tinahak ang mabuhanging daan pabalik sa bahay nila ni Yani. Para tuloy biglang umawkward ang pakiramdam ni Yani. Bakit kasi sobrang mapanuksi ni Wanda? Mga bata pa sila ay ganun na to. Kaya bakit nga ba hindi pa siya nasanay? O anak, bakit natagalan yata kayo? Salubong sa kanila ng kanyang ama, kung kaya ay naalalang muli ni Yani ang mga sinabi ni Aling Marta. Hindi po kasi kami pinautang ni Aling Marta tay eh. Kina Aling Sefa po kami ng hiram ng bigas. Inilapag naman ni Sito ang bigas sa mesang gawa sa kahoy na naroon sa sala. Hindi naman nakaimik ang kanyang ama. Bagus ay pumunta to sa kusina at itinuloy na yata ang ginagawa ron. Nagising si Yani ng maaga
sapagkat balak niyang manguha ng alimango sa batuhan. Mababang tubig tuwing umaga, kaya sigurado siyang marami siyang makukuha ngayon. Ngunit nasa bukana pa lamang siya ng pinto palabas, ay nalingunan niya na si Chito na bumangon din at batid niyang sasama na naman to sa kanya. Napailing na lamang si Yani sapagkat hindi naman sila nag-uusap at tamang ngiti lamang si isa't isa, ngunit tila sila'y nagkakaintindihan. Narating nila ang batuhan at noon lamang nakita ni Yani si Sito na ganoon kaluwang ang ngiti na parabang tuwang-tuwa to habang inilalagay niya sa balde na daladala nito ang mga alimangong kanilang nahuli. Sanay na si Yani na manghuli ng alimango sapagkat iyon ang gawain nila ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Ngunit namatay ito noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Hanggat maaari, ay ayaw nang maalala pa ni Yani ang masasakit na nakaraang yun. Ayun! Sobrang laki! Pasigaw na saad ni Sito. Kung kaya naman ay natawa si Yani na para tong batang noon lamang nakakita ng alimango. Kaagad naman niyang nilapitan ang itinuro nitong bato kung saan nagtatago ang malaking alimango. Isa pang hakbang ni Yani ay nadulas siya na kaagad na pabundol ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nasalo siya ni Sito at sila ay nagkatitigan. Nakayukutos sa kanya habang siya naman ay nakatingala rito. Napalunok si Yani at hindi alam ang gagawin. Hindi siya makagalaw habang titig na titig sa maamong mukha ng binata. Namumungay ang mga mata nito at hindi rin nakaligtas sa paningin ni Yani ang paggalaw ng lalamunan nito na hudyat ng paglunok nito. Nakaramdam ng init sa sikmura si Yani na parabang siya'y nasa langit na ayaw nang bumaba pa sa lupa. Sobrang gwapo mo. Hindi na malaya ni Yani na naibigkas niya ang mga katagang yun na siyang dahilan kung bakit napaayos ng tayo si Sito at siya ay nabitawan. Napakamot pa to sa batok na parabang hindi alam kung paano magre-react. Hanggang sa makarinig sila ng tunog na parabang maraming helicopter ang nasa malapit lang na sumasabay sa tunog ng paghampas ng mga alon. Sa kabila ng ingay na iyon, ay nabatid ni Yani ang bagay na noon lamang niya naramdaman buong buhay niya. Ang magmahal. Ngunit batid naman niyang hindi mangyayaring mahalin siya pabalik ni Sito. Lalo na at hindi nga nito kilalang sarili nito. Hindi nito alam ang pangalan nito. Napalingon si Yani rito nang bigla siya nitong hilahin at umalis sa batuhang yun. Tinakbo nila ang buhanginan kung saan natanaw nila ang 4 na helicopter na nakahilera sa hindi kalayuan. Nakalapag na ang mga yun at napapalibutan ng mga taga roon sa islang yun. Dala ng kuryosidad ay nagpahila si Yani kay Sito at nakapagsiksikan sa mga taong naroon. Nagkataon ang babaeng katabi nila ay si Aling Marta. Ilang saglit pa ay bumaba ang isang kagalang-galang na Ginoo kasabay ng mga unipormadong gwardya nito. Ang tao ngayon ay papalapit sa kanilang gawi ay nakikita lamang nila sa mga dyaryo. Walang iba kundi ang presidente. Tahimik ang lahat hanggang sa tuluyan na ngang makalapit si President Juarez. Maamo ang mukha nito sa kabila ng edad nito. Mababakas din ang kabaitan at walang inaapakang tao. Ilang saglit pa ay nagsalita to. Magandang araw sa inyong lahat. Batid kong hindi ninyo inaasahan ang aking pagdating sa islang to. At ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga mahal kong taga-isla. Ako'y narito upang sana'y magbakas sakali na mahanap ang aking nag-iisang anak na nawala nitong mga nakaraang linggo. Nais kong personal siyang hanapin sapagkat hindi ako mapalagay kapag ako ay nasa palasyo lamang. Meron bang napadpad na, Dad? Hindi natuloy ng mahal na presidente ang nais pa sana nitong sabihin nang mula sa aking tabi ay nagtaas ng kamay si Sito. Napalingon ang lahat dito at ito ay sinipat ang tingin. Maging si Aling Marta ay napamulagat at pilit na tinititigan si Sito na nasa aking tabi lamang. Humakbang si Sito at hinubad ang kanyang suot na sombrero. Kaagad namang yumakap dito ang amang presidente nito na halos hindi makapaniwala na roon lamang matatagpuan ang nawawalang anak.
Inilibot ni Yani ang paningin at kanyang namataan ang kanyang ama na noon ay tahimik din palang nagmamasid sa kumpol ng mga tao. Nakangiti ito sapagkat anak ng presidente ng bansa ang lalaking kanyang tinulungan. Ilang minuto pang pag-uusap ng dalawa at binigyang privacy ang mag-aama. Ngayong nakakaalala na si Sito, ay batid ni Yani na iiwanan na siya nito. Babalik na ito sa marangyang buhay nito na kailanman ay hindi niya kayang abutin. Napalunok siya at biglang nakaramdam ng lungkot. Panandalian lamang palang siya sa kanyang puso. Tumakbo palayo si Yani at binaybay ang daan papunta sa bahay nila. Mangyak-ngyak siya sapagkat lihim siyang nasasaktan. Isinara niya ang pinto ng kanilang bahay at napahilig doon. Doon na tuluyang nagsilandasan ang kanyang mga luha sa kanyang magkabilaang pisngi. Bakit kasi ganun? Unang pagkakataon ay umibig nga siya. Ngunit bakit doon pa sa taong kailanman ay hindi niya maaabot? Isa lamang siyang hamak na anak ng mangingisda. Habang to ay anak pala ng namumuno sa bansa. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto na siyang ikinaayos ng tayo ni Yani. Nagpunas siya ng luha at pilit pinakalma ang sarili. Binuksan niya ang pinto at namadaan sa labas si Sito o kung ano man ang pangalan nito kasamang kanyang ama at ama nitong presidente. Kaagad namang nagpaiwas o napaiwas ng tingin si Yani sapagkat siya ay nilamon ng hiya. Pumasok ang kanyang ama kasamang presidente. Naiwan naman si Sito sa labas ng pintuan at siya ay sinenyasan nito na sumunod dito sa likod bahay. Batid ni Yani na nais siya nitong makausap. Sumunod naman siya rito at inihanda ang sarili na masaktan oras na marinig niya mula rito na ito ay aalis na. Nakatalikod lamang si Sito sa gawin ni Yani nang marating nila ang likod bahay. Maya't maya rin ang haplos nito sa batok nito na para bang hindi alam kung ano ang sasabihin. Aalis ka na niyan. Sa wakas ay pinili ni Yani na magsalita sapagkat masyado na siyang nalulunod sa katahimikan. Noon naman lumingon sa gawin niya si Sito, ngunit nanatiling tahimik na para bang tinatansya siya. Nakakaalala ka na pala, hindi mo malang sinabi sa akin. Dugtong pa ni Yani at bagyang umiwas ng tingin. Pilit man niyang ikinubli ang lungkot na nararamdaman, ay mababakas at mababakas pa rin yun sa boses niya. I'm sorry. Dahil hindi ko sinabi sa'yo na naaalala ko ng pagkatao ko noon lamang isang araw. Ngayon ay gusto kong magpakilala sa'yo ng formal, Yani. I am Mael Joaquin Juarez. Nasa isang yate ako nang hindi sinasadyang mahulog ako nang walang sino mang nakapansin. I'm a good swimmer, kaya nagawa akong lumangoy upang sana'y maghanap ng pwedeng pag-ahunan. Pero nawalan ako ng lakas at nawalan ng malay at milagro lang na buhay pa na napadpad ako dito sa isla niyo. Hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng alaala. Siguro ay dahil nauntog ang ulo ko habang ako ay wala sa malay. Gusto kong magpasalamat sa inyo, Yani. Lalong-lalo na kay Mang Gado. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Saad ni Sito, Mael Joaquin Juarez sa totoong buhay. Hindi hiningi ni Yani ang paliwanag tungkol sa kung papaano ito napadpad sa isla. Ngunit buong katotohanan yung sinaad ni Mael sa kanya. Dito na magwawakas ang pag-asa ni Yani. Pag-asang mapasa kanya ang lalaking natutunan niyang mahalin sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi niya nagawa pang sumagot nang tawagin na ito ng ama nitong presidente. Napayuko si Yani sa kagalang-galang na leader ng bansa sapagkat malaki ang respeto niya rito. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Mael sa kanya. Kailangan na raw kasi nitong sumama sa ama nito pag uwi sapagkat nasa ospital ang ina nito gawa ng pagkawala niya. Naintindihan naman yun ng dalaga at wala rin naman siyang magagawa kahit na tumutuloy siya. Sino ba naman siya sa buhay ni Mael? Pinili na lamang ni Yani na manatili sa bahay nila at hindi na sumama pa kay Mael at sa presidente sa dalampasigan. Ayaw niyang makitang umalis si Mael. Ayaw niya magpaalam dito. Oo nga at batid niya na iyon ang huling pagkikita nila. Ngunit ang isiping iyon ang mas lalong nagpapahirap sa puso ng dalaga. Hindi nga nagtagal, narinig na ni Yani ang tunog ng mga helicopter
na siguradong ng mga oras na yun ay nakaangat na sa ere at nakahanda ng umalis. Hanggang sa tuluyan nang humina ng humina ang tunog at tuluyan na yung nawala. Napapikit at napaiyak si Yani. Sobra-sobra siyang nasasaktan sapagkat naalala niya ang kaninang tagpo nila ni Mael. Lumipas ang mga malulungkot na araw ni Yani. Sinabi sa kanya ni Wanda na mawawala rin daw ang nararamdaman niya para kay Mael kapag naglaon. Ngunit bakit ganun? Hindi naman nangyayari. Bagkus ay mas lalong nangungulila si Yani. Hindi nga lang niya alam kung ano bang gagawin niya. Palagi rin siyang natutulala. Nahalata naman yun ng kanyang ama. Kung kaya ay palagi nitong sinasabi na isang araw ay babalik din si Mael. Hanggang sa isang pamilyar na tunog ang narinig ni Yani na batid niyang paparating. Tunog ng helicopter yun. Kung kaya ay mabilis na lumabas si Yani sa bahay at tumakbo sa buhanginan patungo sa dalampasigan. Nakita niya ang helicopter na papalapag dun. Kung kaya ay labis na nagalak ang puso ni Yani. Inisip niyang si Mael ang sakay noon. Ngunit nadismaya lamang nang makitang isang lalaking bumaba roon at nakasuot ng business suit. Lumapit to sa gawin niya at kaagad niyang namukaan. Isa ito sa mga bodyguards ng presidente. Noon lamang namalayan ni Yani na nakasunod na pala sa kanya ang kanyang ama. Binati naman to ng lalaki at saka iniabot dito ang isang envelope na hawak nito. Nagtataka naman ang kanyang ama at kunot noong tinignan ng lalaki at hindi man lang nag-abalang tanggapin ang envelope na ngayon ay inaabot nito. Naisip parating ng mahal na presidente ang kanyang paghinging paumanhin sapagkat ang pasasalamat nito ay natagalan. Nakikiusap din siya na sana'y tanggapin ninyo ang envelope na ito. Kaya pakiusap, tanggapin niyo na. Hindi ako pwedeng bumalik sa Maynila kapag hindi ninyo ito tinanggap. Iyon ang bigpit na bili ng presidente. Mahabang pahayag ng lalaki, kung kaya ay nagsalita ng kanyang ama. Ano bang laman yan? Kung sulat ay malugod namin tatanggapin. Saad ng kanyang ama, ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Kusa na nitong inilagay sa kamay ng kanyang ama ang isang manipis na envelope pagkuway tumalikod na ito at muling sumakay sa helicopter. Naiwan namang nagkatinginan silang mag-ama. Kaagad na binuksan ng kanyang ama ang envelope nang marating nila ang bahay. Kaagad na tumambad sa kanila ang isang papel na mayroong pirma ng presidente at sa bandang itaas naman ay may halagang nakalagay. Halos lumuwa ang mga mata ni Yani nang makita ang napakalaking halaga na ngayon ay hawak ng kanyang ama. Sigurado siyang hindi na kailangan pang mangisda ng kanyang ama sa halagang inihandog sa kanila ng presidente. Ngunit ayaw nila yung gamitin. Bukal sa kanilang loob ang pagtulong at hindi nila kailangan ng bayad. Yun ang paninindigan ng kanyang ama na siyang sinang-ayunan naman din ni Yani. Isa lamang yung tseke. Kung kaya ay walang magagawa ang presidente kung ayaw man nilang galawin yun. Nasa kanila pa rin naman ang desisyon, kaya tama lamang na pinunit iyon ng kanyang ama. Masaya na silang mag-ama na minsan sa buhay nila ay nailigtas nila ang buhay ng anak ng kanilang butihing presidente. Hindi na rin umasa pa si Yani na babalik si Mael. Isa pa, ay batid naman niyang hindi naman siya mahalaga rito. Marahil ang kabaitan nito ay dahil lamang sila ang nagligtas sa buhay nito. Sapat na sa dalaga na marinig ang simpleng pasasalamat man lamang ni Mael. Alas 8 na ng umaga, nagising si Yani. Ito ang unang beses na nalate siya sa paggising. Naalala niyang binilin pala sa kanya ng kanyang ama ang 200 piso para ibayad kay Aling Marta. Hindi man buo, ngunit sana'y sapat na upang huwag nang magsalita ng hindi maganda si Aling Marta sa kanya. Sabi ng kanyang ama ay magbabayad sila ng buo sa susunod pang araw. Nasa harap na ng tindahan ni Aling Marta si Yani. Ngunit nagtaka siya at walang nagbabantay ron. San kaya pumunta si Aling Marta? Nagpalinga-linga pa siya sa paligid. At nagtaka ang dalaga nang mapansing masyadong tahimik ang buong isla. Wala rin siyang namataan na taga roon na naglalakad. Napakunot tuloy ang kanyang noo. Aling Marta? Tawag pa niya sa labas ng tindahan ni Aling Marta, ngunit wala man lamang sumasagot sa kanya. Malaking palaisipan ngayon kay Yani
kung saan pumaroon ang mga tao. Naisipan na lamang yung tumakbo sa dalampasikan at nakita nga niya roon ang mga taong nagkukumpulan. Sa hindi kalayuan ay nahigip ng kanyang mga mata ang isang helicopter na nakalapag sa buhanginan. Mabagal ang hakbang na tinungo niya ng kumpol ng mga tao. Ang kanang kamay na naman siguro ng presidente ang dumating. Ngunit nang tuluyan siyang makalapit sa mga taong nagkukumpulan, ay siya ring paghawi ng mga to at nagbigay daan sa kanya. Isa-isa niyang pinagbasda ng mga ito nang may pagtataka. Naroon din pala si Aling Marta na malapad ang ngiti. Akma sana siyang lalapit sa ginang upang magbayad ng kanilang utang, ngunit nakarinig siya ng isang tikhim sa kanyang harapan at noon lamang niya napansin ang lalaking nakatayo roon. Si Mael. Napaatras ang dalaga at kaagad na kinabahan. Ang kakaibang pakiramdam ay naroon muli. Kanyang nararamdaman sa lalaking nakatingin at nakangiti sa kanya. May hawak tong bouquet ng bulaklak na sobrang ganda. Noon lamang nakakita si Yani ng ganoon kagandang mga bulaklak. Idagdag pa ang lalaking may hawak noon na sa tingin ng dalaga ay mas lalo yatang gumwapo. Wala nang kahit na maliit na bakas ang mga gasgas at sugat nito sa mukha. Makinis na makinis ang balat nito at namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi napigilan ni Yani ang mapalunok. Bakit hindi man lang niya narinig ang tunog ng helicopter? Oo nga pala, kagigising lamang niya. Teka, baka naman nananaginip lang siya. Bahagya niyang sinampal ang kanyang pisngi, ngunit hindi naman siya magising-gising. Kaagad namang lumapit sa gawin niya si Mael. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niya na nililipad ng hangin sa kanyang buka. Halos hindi makapaniwala si Yani sapagkat ang buong akala niya ay hindi na sila muling magkikita pa ni Mael. Ngunit naroon to ngayon sa kanyang harapan. Hindi ka na nanaginip lamang, Yani. Totoong narito ako. Bumalik ako para sa'yo. Alam kong nangungulila ka sa akin. At ganun din naman ako sa'yo. Hindi ako mahihiyang sabihin sa'yo kung bakit ako bumalik. Iyon ay dahil mahalaga ka sa akin. Hindi ko nagugustuhin pa ang mapalayo sa'yo, Yani. Sa maikling panahon na nakasama kita, ay minahal kita. Pagmamahal ay hindi ko lubos maisip na sa'yo ko mararamdaman. Yani, wala akong pakialam kung sino ka, kung ano ka. Ang tanging mahalaga sa akin ay makasama kita, aalagaan kita, at hindi kita sasaktan. Ibibigay ko ang lahat na mayroon ako para sa'yo. Handa akong magpakumbaba para lang abutin ka. Mahal kita, Yani. Sabay luhod ang binata sa kanyang harapan na para bang nagsusumamo to sa kanya. Napailing naman si Yani sapagkat hindi niya yata deserve ang ganito. Hindi niya deserve ang mahalin ng isang Mael Joaquin Juarez kahit pa mahal na mahal din niya to. Sagutin mo na kasi, Yani. Hindi ba sabi mo sa akin, mahal mo si Sito Mael? Sinabi mo sa akin yun habang umiiyak ka, kaya hindi ko yun makakalimutan. Biglang sulpot ni Wanda sa likuran ni Yani, dahilan kung bakit biglang nagningning ang mga mata ni Mael. Nilingon naman ni Yani ang kaibigan na nagkibit balikat lamang. Tumayo si Mael at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Dinampot naman ni Wanda ang bouquet ng bulaklak sa buhanginan. Mahal mo rin ako? Please, Yani, sabihin mo ang totoo. Mahal mo rin ba ako? Nagagalak ang mukha ni Mael habang hinihintay ang magiging sagot ni Yani. Wala nang nagawa pang dalaga, kundi ang tumango. Binuwad siya ni Mael, dala ng tuwa ng binata. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay isinama ni Mael si Yani at ang kanyang ama sa Maynila. Doon sila ay pinakilala nito sa butihing first lady ng bansa, ang ina ni Mael. Mabait at mapagkumbaba ito. Maging ang presidente ay malugod na tinanggap ng buo si Yani at ang kanyang ama. Walang pakialam ang mga to kung saan man sila nagmula. Ang mahalaga sa mag-asawa ay ang kaligayahan ng kanilang anak. Hindi nagtagal, kinasal si Yani at Mael sa isla. At dahil din doon kung bakit napilitang tumigil sa pangingisda si Manggado. Ayaw mawalay rito ni Yani, kung kaya ay pagkatapos mismo ng kanilang kasal ni Mael, ay dinala nilang mag-asawa si Manggado sa bahay na binili ni Mael sa Maynila para sa kanila. Lahat ng utang nilang mag-ama ay binayaran din ni Mael ng higit pa sa doble. Kung kaya ay magaan sa loob nila nang sila ay lumisan sa isla. Ang lahat ng hirap na dinanas ng mag-ama
ay napalitan ng kaligayahan na noon pa man ay kanila nang inaasam. Tahimik ang buhay nila hanggang sa kalaunan ay nagkaroon din ng 2 anak. Hindi nagtagal at natapos ang termino ng presidente at hinikayat ito ang anak na si Mael na siya namang tumakbo sa eleksyon. Gawa ng magandang pangalan at pamamalakad ng ama, ay walang kahirap-hirap na nanalo si Mael sa eleksyon. Ito na ngayon ang bagong namumuno sa bansa. Wala nang mahihiling pa si Yani sa buhay. Masaya siyang hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang hirap na kanyang dinanas. The End. The Lost Heir of Mr. President. Written by D.G. Saya.